Grabe! Op, nagkagulo po kasi... Bangon na kayo! Uy, bawal din yan! Uy, bawal yan! Uy! Hoy! Bago ka! Ano ba? Mga pulis kayo! Sincere, mag-iapon mo pag-abot sa panahon. Tingnan nyo nga ito mga pambabastos ng mga pulis na to. Dito sa Davao City, dito mo lang makikita na bawal maninigarilyo. Pero binaboy ng mga pulis na to eh. Pero alam nyo guys, hindi ako naniniwala lahat dyan is pulis talaga. Yung iba dyan, sigurado ako 100% ako dyan. Mga reservist ang iba dyan. Mga reservist ng Philippine National Police yan. Kasi sa sobrang dami nila, may nakita akong isa doon, parang kakilala ko. I-reservist ata yun siya sa pagkakaalam ko. Reservist yan ng Philippine National Police. May iba nga doon eh. Nakita ko din sa isang video. Hindi siya isang pulis pero ano talaga parang reservist talaga siya. Kasi sabi nila hindi siya pulis pero pagkakaalam ko reservist yun. Yung madali namang gawin ni Tory yun eh. Ilalagay niya agad dun sa sa reservist yun kahit hindi yun isang reservist. Tapos kumuha lang sila ng tao. At saka dito naman kay Tory. Sir, alam nyo ba? Napakataas ng respeto ko sa pulis. Pero nang dumating ka, nawala yung respeto ko sa mga pulis. Sorry sa mga kamag-anak ko dyan. Puwira lang sa mga mabubuting pulis. Puwira lang doon sa mabubuting pulis. Sa mga pinsan ko na pulis din. Pasensya na bro. Hindi ko talaga ma-attempt itong ginagawa ng general nyo ng Region 11 na si Tory. Klarong-klaro naman, di ba? Yung pagsunod niya sa isang politiko, hindi niya sinusunod ang sigaw ng taong bayan. Nawala sa kanya yung to serve the people. Ang nandun sa utak niya is to serve the politics. Alam nyo no? Alam ko naman eh. Kahit sino naman sa atin, alam natin kung sinong pakana nito. Siya ang pakana nito. Alam nyo ba? May nakita din may foreigner doon. Talagang sinasakop na tayo ng Amerika. Grabe, hindi ko matim ang gobyerno na to. Binibinta ang sarili ng bayan sa banyaga. At saka para din sa kay yung sa isa lang. Yan lang. Hindi ako kumakampi kay Kibuloy. Kasi noon nga nagki-criticize ako sa kanya. Kasi nga yung pagki-claim na siya nga daw yung appointed son of God. Siguro lahat naman tayo pwede maging appointed son of God eh. Pero isa lang yun. Hindi ako kumakampi kay Kibuloy. Pero isa lang, yung sa hinihingi niya, anong problema doon? Sinabi niya mismo, haharap siya sa husgado ng Pilipinas basta hindi makikialam ang banyaga. Mahirap ba? Mahirap bang pagbigyan yun? Di ba sinabi niya mismo yun, di ba? Susuko siya. Haharapin niya ang kaso niya dito. Pero wala makikialam na banyaga. Pero bakit wala kayong magawa? Dahil ba, ang pulot dulo talaga nito is, ibibigay niyo talaga siya sa mga banyaga. Di ba? Ganun na ba kapulpul ang justice system natin dito sa Pilipinas? Hindi ko talaga maintindihan. Pero Ma'am Inday Sara, huwag kang mag-alala kung nag-iisa ka lang. Huwag kang mag-alala
kung walang sasama sa iyo sa panahon ng eleksyon. Alalahanin mo, si Tatay Digong walang sumasama sa kanya na mga malalaking politiko. Ika nga sabi niya, wala siyang makinarya. Huwag kang mag-alala, makinaryo mo ang taong bayan. Sana'y pagpalain ka, Ma'am Inday.